ay magbatian ng kapayapaan. Salamat po, dakilang Diyos, sa banal na Espiritu. Nadarama po namin ang inyong banal na kapayapaan at pagkakaisa sa atin pong muli na pagkakatipon sa linggo pong ito na pinagdiriwang natin ang pandaigdigang linggo ng karapatang pantao at gayon din sa ikatlong linggo sa panahon ng pagdatal. Sumaatin po ang masaganang pagpapala at himala ng ating pong dakilang Diyos. Welcome po sa ating minamahal na McGill Memorial Church at sa lahat po ng ating mga kapatid na wala po dito sa loob, nasa labas ng santuaryong ito at kabahagi natin sa ating pananambahan sa pamagitan ng internet, ng live worship broadcast. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po nating madama ang kabanalan ng sandaling ito ng ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Sa lahat po ng mga nagpapasalamat, nagdiriwang ng kabanalan at ng mga pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, sumayin niyo po ang ibayo pa na biyaya ng Panginoon sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, gayon din naman sa mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan sa mga panahong ito, ngayon pong araw at gayon din naman sa darating pang mga araw ngayong pong buwan ng Disyembre, mula po sa ika-10 hanggang ika-16 ng Disyembre, sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon at ang masayang pagdiriwang ng kaarawan. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumayin niyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawain umawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw,
Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Kahit manawari lumawig ang buhay. Ang mga gawain po natin ngayong buwan ng Disyembre, ngayong araw hanggang sa ikatatlumput ng Disyembre, naririto po ang ating pong mga gawain at ipinag-aanyaya po natin. Ang ating pong Magil Bulletin ay maaari po nating iuwi upang masubaybayan natin at gayon din naman madaluhan ang mga gawain ito ngayong panahon ng pagdatal at Kapaskuhan. At sa susunod na linggo nga po, pinag-aanyaya natin ang ating pananambahan na iniaalay natin para po sa ating mga elderly members. Ito po ay ang Magil Elderly Sunday Worship, December 16. Ito po ay sa umaga. At sa gabi naman po, magsisimula na rin po ang ating simbang gabi. At ito po ay hanggang sa ika-22 ng Disyembre. At naririto rin ang mga talaan ng ating pong Outreach Christmas program. At kanina nga po, ay ginawa po ang sa Ilayang Dupay. Ito po ay ang ating Outreach Christmas program para sa mga bata po doon. At maraming salamat sa nakibalikat at mga nagkaloob sa ating pong Christmas program sa ating pong outreach sa Dupay. Ang Panginoon ang patuloy po na gumabay sa atin sa lahat ng mga gawain pong ito. At pinapaalala po natin ang mga elderly po na hindi po makakapunta rito. Kung nais po natin na sila ay masundo natin, maaari po namang i-arrange po natin ito. Makipag-ugnayan lamang po sa ating church office. Ang ating pong Bundle of Joy ay naririto po. Ang mga dadalahin po natin simula po noong November 18 hanggang December 16. At maaari pong kung na-miss natin o hindi tayo nakapagdala ng ganun pong ating pong ihahandog, maaari po naman natin ito na dalhin pa hanggang December 16. Kumbaga po ay minsana na, ay madala po natin ito. At gayon din, inaanyayahan tayo para sa ating prayer meeting sa Wednesday po, ika-5 at 15 ng hapon. At gayon din, ang ating alkansya para sa Panginoon, patuloy nating ipinananawagan, at ang paanyaya para sa pagiging kaanib ng Welcome Committee. Dito rin sa ating Magil Bulletin ay ating pong mababasa dito para sa ating pong pagninilay ang mensahe po ng ating intern na si Brother Lars Dinklage. Ito po ang kanyang message nung pong prayer meeting noong December 5 at ito po ay ginawa natin na series. So sa buong Disyembre po, mababasa natin yung pang mga part 2 and part 3 at sa kabuuan po ng kanyang message na mayroong pong pamagat, We are the temple of the living God. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay magsabi ng Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Panginoon, maraming salamat po sa mga nagsipaghandog. I-bless niyo po sila at biyayaan niyo po sila ng maraming blessing. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ilang araw na lang ay aming ipagdidiwang ang kapanganakan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ngunit parang napakalayong makita at madama ang iyong kapangyarihan at pagliligtas sa aming mga buhay. Nawawala ang tunay na kahulugan at ang kapaskuhan dahilan sa mga pangyayari sa aming buhay at kapaligiran. Mahabag ka po sa amin, O Diyos, sa hirap ng buhay na aming nararanasan. Sa panahong ito, lalo na po ang mga kapatid namin dumaranas ng matinding pagsubok o karamdaman. Dinggin mo ang mga daing at tinagpis ng mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo, pagbaha at iba pang mga kalamidad. Dulot nito ay malaking kapinsalaan sa buhay at sa mga tao. Ipadama mo sa amin, O Diyos, ang pag-ibig na dulot ng iyong kaawaan.
Naway maging matulungin kami at makatugon sa pangangailangan ng aming mga kapwa. Mga biktima ng mga kalagim-lagim na krimen, alitan, inggit at kawalan ng katarungan, sila man o Diyos ay aming pananagutan. Ang pagpatay sa tao at ang maging sa sanggol, kung saan maraming mga walang muwang na kaluluwa ang nagdurusa. Sa araw ng iyong pagsilang, nagsusumamo kami at dumadalangin sa igawad mo ang kapayapaan at katarungan sa aming bansa. Ang katahimikan at pagkakaisa nawa ang ngayon ng aming madama. Kami man, O Diyos, ay dumadaing, dinggin mo ang sigaw at hinagpis ng aming puso. Matutunan nawa naming magpasakop sa inyong kapangyarihan. Kayo lamang at sa inyo lamang kami kakanlong at mananalangin. Sa kabila ng mga hinagpis namin, O Diyos, nagpapasalamat kami dahilan sa inyong pagsilang. Ito ang matibay na kapahayagan ng inyong pagmamahal sa amin na iyong mga hinirang at itinalaga. Pagmamahal ang diwa ng inyong kapanganakan. Naway manatiling buhay ito sa aming mga alaala at pagkilos. Igawad mo po ang inyong patnubay sa aming pagpapatuloy. Sa pangalan ng ating dakilang tigapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mataas upang maiwaksi ang lupit at dahat. At samahang lumikha ng pamayanang payapa sa kalikasan kakanyahan paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya Basahin po natin ng sagutan ang Isaiah 9, verse 2 to 7. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal na lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinisigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng saanihan at parang mga taong naghati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi iyong binali tulad ng Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat isinilang ang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang
pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang pagkaloob ng trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamamahalaan na may katarungan at katuwiran. mula ngayon at magpakailanman. sasagawa ito ni Yahweh at makapangyarihan sa lahat, sa kaharian ng Israel. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sa lupain ding iyon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tigapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon." Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, "Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Amen. Magpapayapa
God is good. All the time. Sabihin nga po natin sa ating katabi. Sige nga po, sino ang ating mga katabi? Human rights advocate ka ba? Human rights advocate ka ba? Ano ba ang ibig sabihin noon? Ngayon lang ba natin narinig yon? Sabay-sabay po tayo magsabi. Human rights advocates ba tayo? Human rights advocates ba tayo? Inaanyayahan ko po tayong lahat upang magnilay sa paksang Our Human Rights Ministry para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bukas po ay ipagdiriwang natin ang ika-6 na po at 4 na taon ng Universal Declaration of Human Rights sa pamamagitan ng United Nations. Opo, ito ay pinahayag noong December 10, 1948 at bukas, ika-6 na po at 4 na taon na. Noong pong Huwebes, may natanggap po ako isang text message mula sa member natin dito sa McGill. At nagre-request po siya para sa kanyang anak ng panalangin. Dahil pupunta po yung kanyang anak at kasama sa isang rescue mission sa Mindanao, doon po sa lugar na nasalanta ng nagdaang bagyo na si Pablo. Alam po natin na mapanganib yun pong Mindanao, lalo po doon sa mga sa mga nadaanan ng bagyong si Pablo. Kaya tinataya po na mahigit sa 300 ang nakitlan ng buhay at mga naging biktima. Hindi pa dito kasama yung mga naapektuhan, yung kanilang pamilya, yung kanilang mga tahanan. Opo, tunay nga lamang na dapat po nating ipanalangin ang ating kapatid na pupunta doon sa Mindanao upang maging kabahagi ng rescue mission sa mga kababayan natin, maaaring kakilala natin o kaibigan natin na naging biktima ng nagdaang bagyo na nagdulot ng kalamidad. Dito pong nakalipas sa mga araw, matapos po ang ginawang mga pagsusuri at assessment, sinabi po ng isang mataas na opisyal ng ating pong pamahalaan na ang talagang pangunahing naging dahilan kung kaya't marami ang napinsala ng bagyong ito ay dahil sa pagkakalbo ng kagubatan at gayon din naman bunga ng walang patumanggang pagmimina. Opo, mga minamahal na mga kapatid, ang mga bagay na ito ay nagdulot ng pagkitil at pagkawala ng dignidad ng buhay. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alam po natin na ito ay bahagi ng panimulang linya ng awiting may pamagat na pananagutan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Yun po yung nais na ipahayag na mensahe ng awiting pananagutan. Opo, mga kapatid, tayong lahat ay may pananagutan kung paano tayong lahat ay mayroong human rights o karapatang pantao. At ang bagay at ang ministeryo ng pagtataguyod at pagtatanggol sa dignidad at kabanalan ng buhay ay hindi lamang po exclusive para sa iglesia, sapagkat ang karapatang pantao, ang human rights, ay para sa lahat, kung kaya't ang ministeryo ng pagtataguyod ng buhay at ng karapatan ay para sa lahat. Kung kaya nga po, ang ministeryo ng pagtataguyod ng buhay o ang pagiging human rights advocates ay isang ministeryo na kung saan merong tayong katuwang
o meron tayong mga kapartners. At maaari pong ito ay yung nasa labas ng simbahan. Maaring ito ay yung nasa malawak na pamayanan. Ang mga people's organizations o ang mga non-governmental organizations at maging ang pamahalaan. Kailangan natin ang pakikipagtuwangan, ang tinatawag na networking, ang partnership at ang solidarity building sa pagtataguyod ng buhay at karapatang mabuhay ng may kabanalan at dignidad. Kung sa usapin po ng pakikipag-partnership o pakikipagtuwangan, naalala ko po na noong taong 1978 ay pinasimula ng isang pangkaunlarang programang pang-edukasyon. Ito po yung tinatawag na Development Education Program. At pinamagatan po itong One World Week. Yung pong Development Education Program ay tinawag na One World Week sa loob po ng buwan ng Oktubre. At ito po ay merong diwa at hangarin na maitaas ang pagkaunawa ng pinakamaraming bilang ng mga mamamayan sa daigdig kung ano ang nangyayari sa mundo. Ano nga po ba ang nangyayari sa mundo? At sa pamagitan po ng Development Education Program na ito, binibigyan po ng pansin ang issue hinggil sa buhay at kinabukasan ng tao at ng daigdig. Halimbawa po ay ang issue ng kalikasan, ang consumerism, ang issue ng genetically engineered food, ang issue ng gender o ng kasarian, ang issue ng diskriminasyon at racism, equality o ang pagkakapantay-pantay. At sa diwa po ng pagkilos upang baguhin ang mga bagay na dahilan ng kawalan ng katarungan o ng injustisya, kahirapan at degradation. At ang panghuli po ay upang ipagdiwang din naman ang mga mabubuting bagay sa pagiging bahagi ng isang nagkakaiba-iba, subalit nagkakaugnay-ugnay na daigdig. Opo, mahalaga po na sa pamagitan ng One World Week o ng Development Education Program ay maunawaan natin na ito po ay sama-samang itinataguyod ng mga kaanib ng mga simbahan na kung tawagin po ay Churches World Development Network. Tunay nga lamang po na masasabi natin na ito ay isang maganda at buhay na patotoo ng isang ecumenical cooperation para sa pagtataguyod ng buhay o ng karapatang pantao. Kung magkagayon, mga kapatid, ang Human Rights Ministry ay lalo po na magkakaroon ng katagumpayan sa pamagitan ng pakikipagkaisa o pakikipagtuwangan. Sa diwa pong ito, naalala ko po ang isa pong kwento at nais ko po na basahin natin ito. Ito po ay isang maikling kwento na may pamagat na greed. Ano po ba ang greed sa ating wikang sarili? Ito po ay ang kasakiman. Meron po daw na dalawang tao at nais kong basahin po sa atin ang maikling kwentong ito. There were two men who had a dispute over a boundary line. One said, "This land belongs to me." The other said, "It is mine." So they fought and fought like two wild beasts. And oh, the blood that was shed, till one of the men was crippled for life, and the other man was dead. Then the cripple lived in misery, and he cried in his despair, "What fools we were, so greedy to be. There was plenty for both to share." Anong pinahihiwatig po ng maikling kwentong ito? Tunay nga lamang po, mga minamahal na mga kapatid,
na sa pamagitan po ng kwento na yon, atin po na maunawaan ng dahilan ng mga naganap na digmaan sa daigdig at ang patuloy na nagaganap na hidwaan o sigalot sa pagitan ng mga bansa, ng mga tao at ng mga pamayanan ay bunga ng kasakiman. Ang Second World War ay bunga ng kasakiman. Kung kaya nga po, tunay na napakadami ng naapektuhang buhay, tunay na napakadami ng nawasak na bahagi ng sangnilikha ng Diyos dahil lamang sa nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig at bunga po ng bangungot ng ikalawang digmaang pandaigdig nung itayo ang United Nations noong 1945, pinasimulan na po ang pagbubuo ng isang kapahayagan na kung papaano itataguyod ang karapatan ng tao o yung human rights. Kung kaya, noong December 10, 1948, after 3 years na mabuo ang United Nations, sama-samang ipinahayag ng nagkakaisang mga bansa ang isang landmark document na tinatawag na Universal Declaration of Human Rights upang ang mga katulad ng karanasang ito ng dalawang tao, ng dalawang pamayanan, ng mga bansa ay hindi na maulit o ito po ay mahadlangan o ma-prevent. Opo, kung ano man ang naabot na antas ng pagtataguyod sa karapatang pantao ngayon sa sandaigdigan, ito po ay bunga ng sama-samang pagkilos ng mga mamamayan na ayaw na ang kasakiman ang siyang umiral sa buhay ng sanglibutan. Opo, isinilang ang Universal Declaration of Human Rights noong December 10, 1948. Ang mga sumunod na pagkakaroon ng mga international human rights instrument katulad po ng mga covenants, katulad ng mga treaties o ng mga tratado sa pagitan ng mga bansa at ang mga nabuong probisyon hinggil sa saligang batas na tinatawag na Bill of Rights o kalipunan ng mga batas, ang pagkabuo ng mga komisyon na magtataguyod ng karapatang pantao katulad po ng mga Human Rights Commission ng mga pamahalaan sa iba't ibang bansa ay bunga ng karanasan ng pagsisikap ng mga mamamayan na itaguyod, ipagtanggol, mahalin ang kabanalan ng buhay. Kung kaya't sa diwa pong ito, hinggil sa ating ministeryong pang human rights, naniniwala po ako na ang orientasyon at ang direksyon ng ating human rights ministry ay hindi kasulungat sa direksyong tinatahak at isinusulong ng buong pamayanan at ng mga mamamayan sa sandaigdigan. Ito po ay nagkakaisa upang magkaroon ng pagbabago para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. At bilang isang patotoo po, ang isa po sa pinagpapasalamat ko sa Diyos sa Iglesia na United Church of Christ in the Philippines na ating kinabibilangan ay ang pagkakaroon nito ng pagkaunawa na hindi lamang isang transformed church ang UCCP, but a transforming church. Ang UCCP ay binago at patuloy na nagpapanibagong iglesia. Ang ibig sabihin, mayroong pong kabukasan ng UCCP. Kaya naman hindi nakapagtataka na mayroon tayong pagsang-ayon na sa pagbabago, hindi lamang ang babaguhin ay ang lipunan, kung hindi po kabilang ang iglesia sa dapat na magbago. Sa aklat po ni Isaias, Kabanata 57, ang talata ay 17, ipinahayag ni Propeta Isaias ang kalooban ni Yahweh. At ganito po ang sabi ni Propeta Isaias, ako'y lilikha ng bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin may magaganap na pagbabago at ito'y may maliwanag na tunguhin o direksyon. Ito'y isang bagong kalagayan o isang bagong kaayusan at relasyon sa pagitan ng tao sa kanyang kapwa-tao ang ibubunga ng pagbabagong ito.
Marahil naririnig natin si Martin Luther King Jr. At kung naalala po natin siya po isang pastor at tanyag na leader ng civil rights movement sa Amerika noong dekada 60. At sa kanyang makasaysayan na I Have a Dream na talumpati, doon ipinahayag niya ang pangarap niya para sa isang makatarungang lipunan sa konteksto ng kanilang bansa noon na kung saan ay limitado pa rin ang pagkilala at paggalang sa karapatan ng kanilang mga mamamayan, lalo na po doon sa mga blacks. Sa bagay ngayon, alam natin ang kanilang Pangulo ay galing po sa hanay ng mga blacks. Kaugnay nito sa ating sariling konteksto ngayon, nais ko pong muling ipaalaala at ibahagi upang ating seryosohin, upang ating pansinin ng isang makapropetang pagpapahayag ng paninindigan. At ito po ay galing sa United Church of Christ in the Philippines. Isang paninindigan, isang panawagan at gabay sa sama-samang ministeryo at pagkilos tungo sa pagbabago sa lipunang Pilipino at maging sa buong mundo patungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung ipinahayag ng United Church of Christ in the Philippines sa pamagitan po ng ating mga leader, sa pamagitan ng mga obispo ng UCCP noong September 1986 na mayroon pong pamagat, Peacemaking Our Ministry. At nais ko pong itong muli basahin upang ipaalala sa atin. At ang sabi po ng pahayag para sa pagtataguyod ng Ministeryong Pangkapayapaan, ang tunay na kapayapaan ay maghahari kung may katarungan. Hanggat ang mga magsasaka ay nananatiling walang lupa, hanggat ang mga manggagawa ay di tumatanggap ng sapat na sahod, hanggat tayo ay pinangungunahan sa larangang politikal at ekonomiya ng mga dayuhan, hanggat mas binibigyan ng halaga ang budget militar kaysa mga batayang pangangailangan ng tao, hanggat ang mga ugat ng mga pag-aaklas panglipunan na hindi natutugunan, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Sa pagtatapos, mga minamahal na mga kapatid, maliwanag na ang banal na kasulatan ay nagpapahayag kung sino tayo at kung ano ang plano. Alalahanin natin na ipinahayag sa Henesis, Kabanata 1, ang talatay 26 at talata 28 ang ganito, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. At bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Opo, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan upang maging tigapamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Gayun din ang banal na kasulatan ay nagpapahayag kung ano ang ating kaugnayan sa ating kapwa sa harapan ng ating tigapaglikha at kung ano ang ating mga pananagutan. Ano nga ba ang pananagutan ng bawat isa sa atin sa harapan ng ating dakilang Diyos? Habang nakasubaybay sa atin at wala tayong maililihim sa ating dakilang Diyos, ano ang ating pananagutan sa isa't isa? Ano ang ating pananagutan sa ating kapwa? Ipinapahayag po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 10, ang talatay 27 na ganito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, at ganito naman ang sabi ni Propeta Mikas, na siyang kabuuan o buod ng katuruan ng mga propeta sa lumang tipan. Sa Mikas, Kabanata 6, ang talata ay 8, sinasabi po doon, ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, ibigin mo ang iyong kapwa at buong kapakumbabaang sumunod sa iyong Diyos. Opo, ito po yung katungkulan natin sa isa't isa, katungkulan natin sa ating kapwa sa harapan ng Diyos. Opo, kung magkagayon, tayo ay katiwala sa sangnilikha ng Diyos. Tayo ay tigapamahala sa sangnilikha ng Diyos. At ang ating pagiging katiwala o pagiging steward
ay isang napakabanal na pananagutan o responsibilidad na iginawad sa atin ng Diyos, kung kaya't napakabanal po ng ating pagiging katiwala. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang tunay o ganap na pagiging katiwala ay ang pagiging mapanagutan at ang responsableng paggamit, pagpapanatili at pagpapaunlad ng sanglilikha ng Diyos at gayon din ang pagtataguyod ng kabanalan, ng dignidad o ng human rights ng ating kapwa. At sa okasyong pong ito ng pagdiriwang natin ng International Human Rights Sunday, magpasalamat po tayo sa Diyos sa buhay na patuloy na ipinagkakaloob sa atin. At magpasalamat din po tayo at magpugay sa ating mga kapatid at mga kababayan na naghandog ng kanilang buhay at patuloy na nakikibahagi para sa pagtataguyod ng ministeryong ito. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sabay-sabay po tayo magsabi, To God be the glory. Amen. Inaanyayahan po tayong lahat na magsitayo ang may mga pagpapasalamat at gayon din ang mga nagtatalaga ng kanilang buhay para sa ministeryo ng Panginoon at sa kabanalan ng buhay. Inaanyayahan po natin na dumako po dito sa altar. Thank you.
This is a response to the call of God. Faith in the service of the poor. Let us come and celebrate together our joys in the service of God. And giving thanks for all our friends, praying for years to come. Faith in the service of the people. Faith in the service of the poor. This is our response to the call of God. Faith in the service of the poor. Manalangin po tayo sa Panginoon. Salamat po sa pananampalataya na ipinagkatiwala niyo sa amin na may kahandaan upang sumunod sa inyong banal na kalooban, upang paglingkuran ang kapwa at panatilihin ang integridad, ang kagandahan ng sanglilikha. Sa pagdulog po namin sa inyo, O Diyos, bilang inyong mga anak at mga magkakapatid, pinagpapasalamat namin ang kaloob ninyo na buhay na puspos ng kabanalan. Ito ay pawang nagmula sa inyo. Sa aming pagdiriwang ng isang banal at makasaysayan na karanasan ng sandaigdigan ng ipahayag ang pamantayan ng pagtataguyod ng buhay at ng karapatan ng tao, aming Panginoon, sa buong sanglibutan. Kami ay nagpapasalamat sa inyong biyaya na kaloob na ito, na ang mga mamamayan at mga bansa ng buong daigdig ay mayroong pong magiging batayan upang ingatan, ipagtanggol at pangalagaan ang buhay na inyong ipinahiram. Sa amin ngayong pakikipagkaisa sa pagdiriwang sa buong sandaigdigan ng Universal Declaration of Human Rights, kami ay nagpapatibay, aming Panginoon, ng kabanalan ng buhay na ipinagkaloob niyo sa amin at mayroong kaming banal na pananagutan upang ito ay itaguyod. Kaya sa lahat ng aming mga kapatid, aming Panginoon, na sumasamot, dumadalangin sa inyo at umaasa, aming Panginoon, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa buong pamayanan, kami po ay loobin nyo na makipagkaisa sa kanila at maging instrumento ng inyong kapayapaan at kabanalan ng buhay. Tinataas namin sa inyo, aming Panginoon, lahat ng mga kapatid namin na naging biktima, aming Panginoon, ng pag-aalis ng kanilang banal na karapatan. Ang mga adhikain ng aming mga kababayan dito sa Quezon, ang maibalik ang Coco Levy, aming dakilang Diyos, sa maraming mga magniniyog dito sa lalawigan ng Quezon, na isang buhay na kapahayagan, aming Panginoon, ng paggalang sa kanilang pinagpagalan at sa kanila nga pong paggawa sa araw-araw. Sa marami pang ibang mga panalangin at adhikain, naming dakilang Diyos ay tinataas sa inyo ng bawat isa. Aming pong sinusuko ang aming buhay sa inyong banal na harapan at may kahandaan upang sumunod sa inyong banal na kalooban. Lingapin niyo po ang inyong mga anak na nagtiklop ng kanilang mga tuhod at dumako sa altar. Ang lahat at ang bawat isa na nagyuko ng ulo bilang kapahayagan ng kapakumbabaan sa inyong banal na harapan at pagpapasakop sa inyong banal na kapangyarihan. Patuloy niyo pong ipagkaloob ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa lahat ng gawain ng bawat isa at mga pamilya. Sa mga kapatid na sa gitna ng mga matitinding pagsubok sa buhay, sa kanilang ugnayan sa loob at labas ng tahanan, sa kanilang ugnayan sa isa't isa, at sa buong malawak na pamayanan.
aming aangkinin ng inyong apong biyaya na kayo ang siyang papagitna, kayo ang siyang mangunguna, aakay aming Panginoon. Dakilang Diyos, tinataas namin sa inyo lahat ng mga magulang, mga ina't ama, mga anak. Kayo ang patuloy na gagabay sa isang buhay na puspos ng pagmamahalan, paggalang sa isa't isa, pagtutulungan at pagtataguyod ng mga pangangailangan at mga pangarap sa gitna ng pananampalataya at pagsasabuhay nito. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nasa loob ng pagamutan at sa kanilang tahanan at nagpapagaling. Ang kaming kapatid na Antonio, na kapatid ni Elder Evelyn, ang kapatid na Miriam Tolopia, aming Panginoon. Ang aming kapatid na Attorney Berdilosa, aming dakilang Diyos. Ang aming kapatid na Marina Lacuesta na nasa pagamutan, bunga ng mild stroke. At iba pa naming mga kapatid na nasa aming puso at isipan sa mga sandaling ito. At maging ang bawat isa sa amin na dumudulog upang kami ay inyong pagalingin at palakasin. Aangkinin namin, O Diyos, ang inyo pong biyaya at himala sa mga nagpapasalamat sa iba't ibang masasayang mga okasyon at mga pagpapala sa buhay na ipinagkaloob ninyo, aming Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga panalangin. Panginoon, kayo ang aming dakilang Diyos at tagapagligtas. Kayo ang aming Panginoon. Naririto po kami at minsan pa aming pong babaunin ng inyong masaganang biyaya at pagpapala. At sa aming pong muli at pansamantalang paghiwa-hiwalay, igawad po ninyo sa bawat isa ang inyong mapagpalang bendisyon sa pamagitan ng tinig ng inyong abang lingkod. Mga minamahal na mga kapatid, mula sa mga sanggol, mga bata at kabataan at mga magulang, mga lolo at lola, sa bawat isa na nasa loob ng banal na santuaryong ito, pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at tanggapin ang kanyang walang hanggang pagliligtas at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen.